Puso at isip ko'y litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Alay ko sa'yo. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang
pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Sa live po tayo sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon. Saan man po kayo dako na lugar naroon, mga kapatid. Amen. Ano man po ang inyong mga kalagayan, nawa kayo po ay pagpalain ng Panginoong Hesukristo. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po si Brother Raymar, Brother Aljon sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na atin pong tatalakayin. Amen. Sa lahat ng naabot ang himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at dyan po sa Kapol, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan. Amen. Sa 3 congregation po na pinangasiwaan ng ating pong pastor. Ang congregation po dyan sa Magsaysay, congregation po natin dyan sa Iquirino, at ang mga kapatiran natin dyan sa Santa Remedios. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kapatiran. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran sa UPC Matnog. Amen. Mga kapatiran po natin dyan sa Manurabi at ang mga kapatiran po natin dyan sa sentro ng Matnog. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan at prayer request, amen, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid, at tawagan nyo lamang po ako. At lalo na po kung kayo po ay mayroong desire na mag-aral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Diyos, mga kapatid, sapagkat ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, ito po ay napakahalaga, lalo na sa bawat mananampalataya. Amen. Praise God. At pagbati din po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosare and Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyo pong pagbiyahe mamaya. Praise God. Maging man po ang atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Good morning po. Sister April Santos. Amen. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Divine Espela Guyal, pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong panunood. Amen. And Sister Yoli Albao, good morning po. Sister Yoli, pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Angelita Ligoro, Brother Andy Orozco, Sister Annalyn Bisonya, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong panunood. And Sister Jane Ioy, good morning po. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Praise God. Amen. At narito po ang aking pong makasama para sa inyo po ay bumati. Amen. Brother Raymar and Brother Aljon. Brother Raymar, praise God. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran sa Barangay Aquino, especially sa Gotis family, kala Brother Louie, kala Sister Rosie, na patuloy na sumusubaybay sa araw-araw ng programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa, maging kala Sister Erlinda Gotis at Brother Pando at sa whole family, at ganun din sa mga Guyal family diyan sa Barangay Aquino, at maging sa Asuela family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pakikinig, at pagbati din sa mga kapatid natin diyan sa Barangay Zone 7, sa Hipulye family, sa
Arisala family at sa Weden family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sa cell group ng Managanaga na pinangungunahan po ni Sister Lenny Madrona at ni Brother Joseph, good morning po at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. At maging sa lahat ng kapatiran ng UPC Bulan, good morning po sa inyo. Praise the Lord. Good morning, Brother Louis, dyan po sa Barangay Aquino. And Brother William, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa radio, sa Barangay Aquino, good morning. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Panginoon, at nais kong batiin ang lahat ng sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa sa kanilang radio. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy nating suportahan at patuloy natin mga kapatid pakinggan ang mga salita ng ating Panginoon. Ano man ang ating mga kalagayan, mga kapatid, ang salita ng Panginoon ang nagsisilbing kalakasan ng ating pong mga espiritual na buhay. Maging sa lahat ng kapatiran dito sa lugar ng Bulan, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon at sama-sama tayo na maglingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Pagbati po sa lahat ng ating pong makapatiran din dyan sa Barangay Zone 2, dyan po sa Santa Remedios, ang Goneo family, Isiha family at Soledad family, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Lahong, sina Brad Edmond, Sister Laura Gumban, good morning. Praise God. And sa lahat ng atin pong makapatiran din dyan sa San Juan Daan, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At ang mga kapatiran din po natin dyan sa Ikirino, at ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Hamur Awon, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. Amen. At sa pagkakataong ito, tayo po mga kapatid ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Simulan po natin sa pamagitan ng atin pong panalangin, mga kapatid. Praise God. At hayaan natin na kausapin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Buksan lamang po natin ang ating mga puso at isipan. Hayaan natin na ang Diyos ang makipag-usap sa atin. Let us pray, mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang araw na iyong ipinagkaloob sa amin, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa kami po ay iyong ginising, malusog at malakas ang aming pangangatawan. Thank you very much, Lord. Pagpalain mo po, O Diyos. Amen. Ang amin pong pagtatalakay ngayon, mangusap ka po sa lahat ng amin pong mga tagapakinig. Amen. Na naglalaan ng oras at panahon para matuto palalo ng iyong banal na salita. Pagpalain mo rin po ang kanila pong buhay. Katagpuin mo Ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kaniya. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Itong atin pong nabasa ay isang tagpo na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay si Marta at si Maria, amen, ay nakikinig, amen, sa mga sinasabi ng Panginoon. Amen. So, ang dalawang ito, si Maria at si Marta, ay nagpapakita sa atin ng dalawang klasing mananampalataya o dalawang klasing tao tungkol sa kung paano nila pinahahalagahan ang ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang banal na salita. Mga kapatid, ito po ay sumasalamin sa dalawang klasing tao, mga kapatid, na kahit ngayon ay namamasdan natin. Si Maria, mga kapatid, mas nakafocus siya sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Nakikinig siya sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon at naroon talaga siya
Hindi lang siya basta nakikinig, mga kapatid, kundi nandoon talaga siya, attentive, mga kapatid, at seryoso na nakikinig. Pero si Martha, nakikinig siya pero ang layo po ng kanyang focus. Busy siya sa mga bagay-bagay, naliligalig sa mga bagay-bagay, mga kapatid, naghahanda ng anumang kung ano ang pwedeng lutuin, o busy siya sa kusina, mga kapatid. Hindi po masama yun, pero doon natin makikita kung ano ba ang pinakamahalaga, mga kapatid. Sabi nga doon sa English translation, one thing is needful, mga kapatid. Isang bagay na pinakamahalaga at dapat nating pahalagahan sa buhay natin, mga kapatid. Praise God. Ay lahat ng tao mayroong pinapahalagahan at mayroong pinaprioridad sa buhay. Kung ano ang iyong pinapahalagahan, kung ano ang pinakamahalaga sa iyo, sigurado yun ang prioridad mo, mga kapatid. Praise God. So, yung senaryo na yon, ang Panginoon nagsasalita. Si Maria nakikinig sa Panginoon, focus. Si Martha naliligalig. Kaya inutusan pa ni Martha ang Panginoong Hesus na, Panginoon, sabihan mo si Maria na tulungan naman ako dito sa aking ginagawa kasi napapagod na ako. So, sabi ng Panginoon, Martha, masyado kang naliligalig sa mga bagay-bagay, sa lahat ng bagay. Pero sabi ng Panginoon doon, mga kapatid, amen, isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. So, sa buhay natin, marami tayong mga pinapahalagahan. Pero pipiliin talaga natin kung ano ang pinakamahalaga na hindi maaalis sa atin. Sa mundong ito, marami tayong mga pinapahalagahan. Nariyan ang material na bagay, nariyan, mga kapatid, ang trabaho, nariyan ang negosyo, nariyan ang mga lupain, mga kapatid. Amen. Hindi po masama ang mga bagay na yan. Pero one thing is needful, isang bagay ang kinakailangan. Lahat dyan, mga kapatid, mahalaga. Pero ano ba ang pinakakailangan natin sa buhay na ito, mga kapatid? Ano ba ang pinakakailangan ng tao sa buhay na ito? Yes, mahalaga ang negosyo, mahalaga ang lupain, mahalaga ang trabaho. Pero ano ba yung kailangan, mga kapatid? Kasi magkaiba po kasi yung kailangan at yung gusto lang natin. Minsan may mga bagay sa buhay natin na gusto lang talaga natin pero hindi naman kailangan, mga kapatid. Ang problema, kapag ang bagay na gusto natin, yun ang pinaglalaanan natin ng lakas, buhay, at panahon at atensyon, hindi naman pala yun ang pinakakailangan. Sa Diyos, mga kapatid, alam ng Diyos na may mga pinapahalagahan tayo, pero mga kapatid, alam ng Diyos kung anong dapat kailangan. Ang pinakakailangan natin, walang iba kundi ang ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi tayo nabubuhay lamang sa mga material na bagay, nabubuhay tayo dahil sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito sa Marcos 8:36 hanggang 37, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Amen. So doon natin makikita yung sinabi ng Panginoong Hesus. Amen. Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong kayamanan ng sanglibutan? Ibig sabihin, kahit ipagpalagay na natin, ikaw ang may-ari ng kayamanan, ng lahat ng kayamanan ng mundo. Kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, ibig sabihin,
walang saysay yung mga bagay na pinapahalagahan mo dito sa mundo. Walang saysay ang mga bagay na yon, sapagkat kung sa tao mahalaga yon, pero sa Diyos hindi yun ang kailangan. Alam ng Diyos mahalaga yon dahil yun ang kailangan ng ating pisikal, pero hindi yun ang pinakakailangan. Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng mga bagay na pinapahalagahan natin ay yun talaga ang kailangan natin. Sa katunayan, yung mga bagay na pinapahalagahan natin, hindi naman talaga yung ang kailangan natin eh. Kaya nga masdan niyo po ang mga tao na masyadong umaasa sa mga material na bagay sa mundong ito. Pag nawala lahat yun, bumabagsak ang kanyang kaisipan, bumabagsak yung kanyang mundo. Kaya mga kapatid, piliin natin kung ano ba ang pinakakailangan natin. Mga kapatid, yes, alam ng Diyos mahalaga yung trabaho mo dahil doon ka kumukuha ng panggastos at pangangailangan ng pamilya, negosyo, diyan tayo kumukuha. Mahalaga po ang mga bagay na yan. Pero ano ba ang pinakakailangan natin? Mga kapatid, hindi po material na bagay ang pinakakailangan natin. Ang pinakakailangan natin mga kapatid ay Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ang pinakakailangan natin. Higit sa lahat ng material na bagay. Sabi ng Panginoon, ano ang kaya mong ibigay? Katumbas ng iyong buhay. Kahit pa ikaw ay milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, kapag nagkasakit ka, alam niyo po mga kapatid, hindi po kayang magpagaling ng pera. Ang nagpapagaling po ay ang Diyos. Walang gumagaling sa pera. Kasi kung may mga gumagaling sa pera, lahat sana ng mga mayayamang tao na may sakit, wala na sanang sakit. Proverbs 22:1, pakinggan natin ang sinasabi. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Amen. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Sa panahon ngayon, baliktad. Di bali nang sira ang pangalan ko, basta't mayaman ako. Pero kung Biblia ang ating tatanungin, ang mas maiging piliin ay ang mabuting pangalan. Hindi lang po ito tumutukoy sa maganda ang pangalan mo, hindi. Kundi yung reputasyon, dignidad, kredibilidad, mga kapatid, at moral ng tao. Mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi. Baliktad ang panahon. Baliktad ang mundo. Bakit? Dahil ang mga tao ngayon, wala silang pakialam kung anong sasabihin ng mga tao sa kanya, kung ano ang magiging imahe niya sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Basta't ang mahalaga ay mayaman siya, makuha niya yung gusto niya. Yun ang mundo ngayon. Yun ang trend ng mundo. Pero sa Biblia, mas maiging piliin ang mabuting pangalan kaysa malaking kayamanan. Hindi lang ito kayamanan, malaking kayamanan ito. At ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Bakit ito ang sinabi, mga kapatid, ng pinakamatalinong tao? Bakit mga kapatid? Dahil sa panahon ngayon, mga kapatid, amen, dahil sa pilak, dahil sa material, dahil sa pera, dahil sa kayamanan, mga kapatid, nag-aaway-away ang pamilya, nag-aaway ang mag-ama, nag-aaway ang mag-iina, nag-aaway ang pamilya, o nag-aaway ang magkakapatid. Mga kapatid, ang worst pa nga dyan, humahantong sa patayan dahil sa pilak at ginto o dahil sa kayamanan. Ang pilak at ginto dito, ito po ay sumisimbolo sa mga material na bagay, sa pera, sa panahon ngayon. So dahil sa pera, dahil sa kayamanan, mga kapatid, nag-aaway-away ang pamilya, nag-aaway ang magkapatid, humahantong pa sa patayan. Mga kapatid, nawawala na ang respeto sa isa't isa, nawawala na ang paggalang sa isa't isa, nawawala ang pagmamahal sa isa't isa dahil sa kayamanan at pera, mga kapatid.
Kaya ang sabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Mga kapatid. Kaya ang Biblia ang nagsasabi, mas maiging piliin ang mabuting pangalan kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Ang mga pilosopong tao, ganito ang rason nila. Pastor, anon mo man unmade na pangarang kung nagtitios ka man, kung naghihirap ka naman, kung nagugutom naman ang pamilya mo. Mga kapatid, nasa illegal lang ba na pamamaraan mabubuhay ang tao? Pagka lumaban ka ba ng patas, mamamatay ka? Mga kapatid, wala pong namatay na tao na lumaban ng patas. Amen. Kaya doon sa mga namimiloso po, aanin mo ang mabuting pangalan, pastor, aanin mo naman ng magandang kalooban kung naghihirap ka naman. Alam niyo po mga kapatid, yan yung mga rason ng mga taong walang natutunan sa buhay. Yan yung mga rason ng mga tao na wala talagang nalalaman. Nagpapakita lamang yan ng kanilang pagiging mangmang. Mateo 4:4, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po mga kapatid ang sagot ng Panginoon doon sa mga tao na ang kanilang kaisipan ay puro lang sa material na bagay. Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Yung tinapay dito, ito ay sumisimbolo sa mga material na bagay, sa pangangailangan ng ating katawan. Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay dahil lang dyan, o hindi tayo mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, so kung ano yung salita ng Diyos, doon tayo nabubuhay. Itong salita ng Panginoon, dito tayo na mabubuhay. Take note, ang sinabi dito, mabubuhay, hindi nabubuhay. Mabubuhay, ibig sabihin, mabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya tayong buhayin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Pastor, paano naman makakain ng salita ng Diyos? Mga kapatid, amen. Yung salita ng Diyos, hindi natin literal nakakainin. Mga kapatid, kundi yung kaluluwa natin, yun yung pagkain ng kaluluwa natin ng salita ng Diyos. Amen. At bibigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan, kasiyahan sa buhay natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, hindi lamang sa mga material na bagay tayo mabubuhay. Kaya wag nating isipin na wag tayong mag-isip ng illegal na pamamaraan ng klase ng pamumuhay para mabuhay. Kasi may nakausap po ako mga kapatid, ang sabi niya, Pastor, kung hindi kaya sa legal, idaan natin sa illegal para lang mabuhay. Mali. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi natin kailangan gumawa ng masama para mabuhay. Yung kasi ang mentalidad, yung kasi yung ini-insist na mentalidad ng demonyo sa tao. Ang diablo, mga kapatid, ang gusto niya, gawa ka ng paraan, gumawa ka ng mali, okay lang na gumawa ng mali dahil maunawaan ka naman ng Diyos, dahil may pangangailangan ka rin. Hindi, mga kapatid, hindi po natin masusolusyonan ang isang problema, mga kapatid, sa maling paraan. Kaya ang solusyon hindi po sa paggawa ng maling paraan, maling bagay. Ang tamang solusyon sa problema, mga kapatid, ay ang paglilingkod sa Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos, ang pananalangin at pananampalataya sa Diyos. Huwag nating isipin, mga kapatid, na ang tamang paraan para maibsan ang kahirapan ay gumawa ng mali o illegal na pamamaraan. Sa panahon ngayon, mga kapatid, marami nang nagkalat. Marami na, mga kapatid. Amen. Dinaan nila sa illegal na pamamaraan ang kanilang pag-unlad sa buhay. Mali. Hindi po ganoon ang paraan ng Diyos. Paraan po ng diablo yan.
Wala pong illegal, mga kapatid, na sinasabi ang Biblia, gumawa ka ng masama para mabuhay ka. Hindi, mga kapatid. Tayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Titus chapter 2 verse 7, pakinggan natin. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga bagay, magpakilala ka na ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. So kailangan yun ang nakikita sa atin. Kasi yun ang pinakamahalaga. Kaya sa mga mananampalataya, mga kapatid, piliin natin na maging isang uliran sa mabubuting gawa. May mga tao kasi na gumagawa ng mabuti, hindi naman uliran. Mga kapatid, kailangan maging uliran tayo sa mga mabubuting gawa. Maging halimbawa tayo sa paggawa ng mabuti. Maging halimbawa tayo sa paggawa ng pagsunod ng kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging halimbawa sa paggawa ng kamalian. Mateo 6:21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Yun, mga kapatid. Kung ano ang mahalaga sa iyo, yun ang paglalaanan mo ng oras at panahon at lakas. Kapag mahalaga sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, siyempre, mga kapatid, prioridad mo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Prioridad mo, amen, ang gawain ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, pabayaan mo na ang pamilya mo, kalimutan mo ng trabaho mo, kalimutan mo ng negosyo mo. Hindi po ganoon. Hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho, alisin ang negosyo para lang makapaglingkod. Hindi po, imbalance ka niyan. Ang Diyos, nagtuturo siya ng priority, pero nagtuturo din siya ng balancing buhay. Kung prioridad natin ang Diyos, mga kapatid, huwag nating pabayaan yung ating pamilya. Kasi, ang pag-aalaga sa pamilya, yan ay utos ng Diyos. Kaya kapag pinabayaan mo ang pamilya mo dahil naglingkod ka sa Diyos, imbalance ka. Hindi mo sinunod yung pag-aalaga sa pamilya. Kasi tayo, ang pagganap sa gampanin natin sa pamilya natin, yan ay utos ng Diyos. Mga kapatid, kaya lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, yan po ay may kinalaman po ang utos ng Diyos dyan. Pagmamahal sa magulang, utos ng Diyos yan. Pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa pamilya, utos ng Diyos yan. Hindi naman pwede na mahal mo ang pamilya mo pero pinapabayaan mo. Hindi. At hindi rin pwede mahal mo ang Diyos pero pinapabayaan mo rin. Pastor, sabay. Hindi natin isasabay yan. Uunahin lang natin ang Diyos, mga kapatid. Pero kasabay ng pag-una natin sa paglilingkod sa Diyos, yung pamilya natin, huwag nating pabayaan. Balansihin natin, mga kapatid. Kaya, yung sinabi natin kanina, kailangan alam natin kung ano ang prioridad natin. Mga kapatid, ngayon kapag alam mo na ang prioridad mo, dapat nandoon na yung puso mo. Mga kapatid, sapagat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Kaya makikita mo sa isang tao kung ano ang itinuturing niyang kayamanan, yun ang pinaglalaanan niya ng oras, panahon at lakas. Ibig sabihin, mahalaga sa kanya yun. Kaya kapag mahalaga sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, kailangan paglaanan mo rin ng oras. Hindi mo man pwedeng sabihin na, Pastor, hindi ko man nalilimutan ang Diyos. Pastor, hindi ko man, lagi naman ako tumatawag sa Diyos. Yes, tumatawag ka sa Diyos. I know that. Alam natin yan, ang bagay na yan. Tumatawag ka sa Panginoon. Wala naman sigurong matinong tao na hindi naniniwala sa Diyos. Wala naman sigurong matinong tao na magsasabi, Pastor, gusto ko sa Diablo. Hindi. Alam natin na mahal mo ang Diyos. Pero paano ba natin na ipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Paano ba natin napapakita sa Diyos na mahalaga siya? Kasi hindi lahat ng nagsasabi na, Pastor, na hindi ko man nakakalimutan ng Diyos. Lahat ng tao na
nakakakilala sa Diyos o kumikilala sa Diyos ay prioridad ang Diyos. Amen. Kapag mahalaga sa iyo ang isang bagay, paglalaanan mo yan ng oras at panahon. Kaya kapag mahalaga sa iyo ang paglilingkod, bigyan mo ng panahon. Tandaan natin, ang lagi ko pong sinasabi, hindi natin pwedeng sabihin wala kang oras, wala kang panahon. May oras ka, may panahon ka, hindi mo lang binibigay, mga kapatid. Amen. Kaya wag nating sabihin, Pastor, pasensya na, busy ako masyado dahil sa gampanin sa pamilya, gampanin sa bahay, gampanin sa ano paman. Kaya busy ako masyado, wala akong panahon, wala akong time. May time ka, may panahon ka, hindi mo lang binibigay, mga kapatid. Marcos 12:30, pakinggan natin ang sinasabi. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ito mga kapatid na sinabi na binasa ng ating kapatid, hindi po ito galing sa akin. Ito po ay utos ng Panginoong Hesus. Utos ito na kailangan sundin. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ibig sabihin, yung buong pagkatao natin, kailangan, mga kapatid, nakikita ng Diyos yan na binibigay natin. Kung iniibig mo ang Diyos, mga kapatid, kailangan siya ang laging nasa puso mo, mga kapatid. Amen. Kung iniibig mo ang Diyos, kailangan yun ang prioridad sa iyong puso, sa iyong isip, at sa iyong lakas, mga kapatid. Dahil ang makikinabang rin lang naman yan ay ang iyong kaluluwa, mga kapatid. Utos ito ng Panginoon. Amen. Praise God. Ibigin natin ang Diyos buong puso. So ang sabi doon sa Mateo 6:21, kung nasaan ang iyong puso, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon naman ang iyong puso. Kaya kapag ang iyong puso ay nasa Panginoon, ibig sabihin, siya ang iyong kayamanan. Pero kapag ang puso mo ay nasa ibang bagay, hindi mo kayamanan ang Panginoon. Mga awit 27:4, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, mga kapatid, na aking hahanapin, mga kapatid, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon. So, si Haring David, yun yung kanyang naging hangarin. Hiningi niya talaga sa Panginoon, mga kapatid. So, tayo, hinihingi ba natin sa Panginoon na masumpungan natin siya? Sa katunayan, mag-invite ka sa panahon ngayon, pahirapan pa. Dahil may mga kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan sa buhay. Mga kapatid, ito, para hindi tayo mahirapan sa ating pamilya at sa paglilingkod, ganito ang gawin natin. Para hindi mahirapan tayo kung paano natin ipaprioridad ang Diyos, ganito ang gawin natin. Isama natin ang pamilya natin na gawing prioridad ang Diyos. Mas mabuting gawin yun, mga kapatid. Lucas 10:41 hanggang 42. Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kaniya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kaniya. Mga kapatid, piliin natin ang higit na pinakamahalaga sa lahat ng bagay at gawin natin itong prioridad sa buhay. Alin po yung pinakamahalagang bagay na tinutukoy doon?
walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Huwag natin ipagpalit ang ating paglilingkod sa Panginoong Hesus dahil lang sa tayo ay nagipit. May mga tao kasi, may mga mananampalataya na kapag nakaranas ng kagipitan, mga kapatid, natatalikuran ang Diyos, nakakalimutan ang Diyos. Huwag nawa mangyari. Piliin natin ang Panginoong Hesus higit sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, piliin natin ang Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus, marami ang kanyang pwedeng gawin para sa iyo. Pero kapag pinili mo ang material na bagay, limitado lang ang magagawa niyang para sa iyo. Number 1 na dyan, mga kapatid, na pinakamahalaga na dapat natin tinitingnan, walang iba kundi ang ating kaluluwa. Yung ating kaluluwa pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Yun ang isipin natin, mga kapatid. Kaya piliin natin yung pinakamahalagang bagay at yun ang gawin nating prioridad sa buhay. Piliin natin ang paglilingkod sa Diyos, gawin natin siyang prioridad sa buhay, isama natin ang ating pamilya na gawing prioridad ang Diyos. Mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus kay Marta, 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 naliligalig ka sa maraming bagay. Pero ngunit isang bagay ang kinakailangan. Parang ibig sabihin ng Panginoon, Marta, okay ang ginagawa mo. Maganda yung ginagawa mo. Walang problema dyan. Pero isang bagay ang kinakailangan na tandaan mo. Dahil pinili ni Maria, amen, ang isang bagay na hindi aalisin sa kanya. So, ang payo ng Panginoon sa atin ngayon, piliin natin yung mahalagang bagay na kahit doon sa kabilang buhay ay mapapakinabangan pa natin. Walang iba kundi ang paglilingkod sa Panginoong Hesus at ang pagsunod sa kanyang mga utos. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kasi kapag busy ka sa material na bagay, pag namatay ka, wala na yan. Hanggang doon na lang yun. Hanggat nabubuhay ka, doon mo siya mapapakinabangan dito sa mundo. Pero pag namatay ka na, wala na. Maaalis na yan. Pero pag naglingkod tayo, pinili natin ang Panginoong Hesukristo, naglingkod tayo, hanggang doon sa kabilang buhay, mapapakinabangan natin yan. Ngayon, Pastor, paano natin gagawin yan? Mga kapatid, paano natin gagawin sa buhay natin? Paano natin i-apply? Nakuha na natin, na-identify na natin kung anong pinakamahalaga at kung anong pinahalaga natin, nandun ang puso natin. Paano natin gagawin? Mateo 6:33, pakinggan natin ang sinasabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Sabi ng Panginoon, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So meron ka na, dadagdagan ka pa. Kung hahanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. So ano ba yung, nasan ba yung kaharian ng Diyos? Siyempre nasa langit. Dito sa lupa, nasan ang kaharian ng Diyos? Mga kapatid. Amen. Dito. At ang katwiran ng Panginoon. Mga kapatid. Amen. Ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi mo mauunawaan ang katwiran ng Diyos kung hindi mo pa iiralin ang iyong pananampalataya. Dahil hindi mahahayag sa atin ang katwiran ng Diyos kung hindi tayo mamumuhay sa pananampalataya. Kaya masdan niyo po yung mga tao na walang pananampalataya sa Diyos. Hindi man nila naiintindihan itong ating ginagawa. Hindi man nila naiintindihan itong ating pagsusumikap, paglilingkod. Kasi nga, hindi nahahayag sa kanila ang katwiran ng Diyos kasi wala silang pananampalataya. Pero kapag tayo ay mayroong pananampalataya, doon natin makikita yung kahalagahan at yung katwiran ng Panginoon, yung kaharian
ng Panginoon. Mga kapatid, praise God. At kapag naintindihan natin yung katwiran ng Diyos, mga kapatid, at nagawa natin, amen, lahat ng bagay na kailangan ng ating katawang pisikal, idaragdag ng Diyos yan. Unahin mo lang siya, mga kapatid. Kaya gawin nating prioridad ang Panginoong Hesus, kasi meron siyang pangako sa atin. Idadagdag niya lahat ng pangangailangan natin. Lahat ng pangangailangan natin. Pastor, matagal na ako naglilingkod pero hanggang ngayon wala pa rin. Mga kapatid, amen. Baka hindi rin handa ang iyong sarili, kagaya ng pinag-aralan natin kahapon. Mga kapatid. So ganun natin makikita, kaya nga napakahalaga na maunawaan natin ano ba ang gusto ng Diyos sa atin na gawin natin. Mga kapatid, one thing is needful, mga kapatid. Kapag pinili mo si Jesus ng higit sa lahat, pipiliin ka rin niya higit sa lahat. Kapag inuna mo siya, mga kapatid, kaysa lahat, uunahin ka rin niya. What you sow is what you reap. Hindi naman pwede, mga kapatid, na prioridad mo ang Panginoon tapos panghuli ka sa Kanya. Hindi. Ang Diyos, makatwiran siya at hustisya ang Panginoon. Ang inyong paglilingkuran. Kung sa tingin nyo, sa mga pilosopong tao, kung sa tingin mo, hindi ka aya-aya at masama maglingkod sa Diyos, amen, piliin mo kung kanino ka maglilingkod. Sa mundo ngayon, sa mundong ito, dalawa lang naman talagang umiiral. Yung Diyos at yung dyablo. Kaya kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi naman pwedeng ayaw mo maglingkod sa Diyos pero sa Diyos ka pa rin. Hindi. Kung ayaw mo maglingkod sa Diyos, automatic yon, sa dyablo ka naglilingkod. Pero kung inaakala ninyo, sabi ni Joshua, masama maglingkod sa Diyos, ang sabi niya, sa ganang akin at sa aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Ganun dapat manindigan, mga kapatid. Kung tayo'y maninindigan, amen, hindi man lahat ng tao na natutuwa sa iyo, o hindi man lahat ng tao na hindi man lahat maglingkod sa Diyos, mahalaga naglilingkod ka. Hindi man lahat sumusunod, kailangan mahalaga sumusunod ka. Kaya sa mga mananampalataya, kung kayo ay mayroong mga nakikita na hindi sumusunod sa Diyos, huwag niyong gayahin. May mga Kristiyano kasi na, ay, ito naman ang gawin ko kasi sila nga ginagawa rin ito eh. Hindi. Kung sila hindi sumusunod, huwag mong gayahin. Kung sila hindi nagiging tapat, kailangan ikaw ay maging tapat. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga hindi tapat. Kung meron kang nakikitang hindi tapat, huwag mo nang dagdagan sila. Maging tapat ka. Kung sila hindi sumusunod, huwag mo nang dagdagan ang mga hindi sumusunod. Maging masunurin ka. Mga kapatid, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, hindi man lahat naglilingkod. Kung dumating man ang panahon na ako na lang ang maglilingkod, kailangan maglingkod tayo. Kung sa tingin mo, yung mga taong nasa paligid mo hindi naglilingkod sa Diyos, kailangan ikaw ay masumpungan na naglilingkod sa Diyos. Kaya pipili tayo. Pipiliin natin, mga kapatid. Ang sabi nga ng Deuteronomy 31 verse 13, mga kapatid, narito ngayon ipinahayag ko sa iyo ang kamataya, ang buhay at ang kamatayan. Mga kapatid, amen. Kaya tayo ang mamimili kung ano ba ang pinakamahalaga na kailangan natin, mga kapatid, paglingkuran ang Panginoon. Huwag natin hintayin na maging huli ang lahat bago natin ma-realize na sana naglingkod at nagtapat ako sa Diyos. Huwag natin hintayin maging huli ang lahat. Piliin natin ang paglilingkod sa Diyos dahil ito ang pinakamahalagang bagay na hindi kayang mawala at hindi kayang nakawin ng sinumang tao. Ang mga kayamanan sa mundong ito, mananakaw, mawawala.
lumilipas. Pero ang paglilingkod sa Diyos, yung ginagawa mong pagsunod sa Diyos, yung ginagawa mong paglilingkod, hindi yan kayang nakawin ng sinuman. Ikaw ang makikinabang niyan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Salamat sa inyong pakikinig. Manalangin tayo sa ating pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan patuloy mo kaming tinuturuan kung paano maglingkod sa iyo. Patuloy mo kaming tinuturuan kung ano ang kailangan naming gawing prioridad sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo ang amin pong mga kababayan, lahat ng mga taimtim na nakikinig, lahat ng mga taimtim na nanunood, Panginoon. Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso upang kanilang maintindihan at maunawaan ang mga salita mong aming napag-aralan. Panginoong Yesus, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Tulungan mo kami na magkaroon ng realization sa amin pong mga sarili kung ano ba ang pinakakailangan. Dahil hindi lahat ng mahalaga, yun ang ay kailangan. Lord, tulungan mo kami na makita namin ang pinakakailangan, mga Panginoon. At tulungan mo kami na ito'y aming magampanan at masunod ayon sa iyong banal na kalooban. Thank you very much, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig. Hindi ko man po kayo maisa-isa ngayon sapagkat ang oras natin ay limitado. Amen. Good morning, Sister Christy Disoyo, Brother Pastor Joel Tinoco. Good morning, sir. Amen. Sister Miguel Mira, Sister Regine Chuji, Sister Panchan, Sister Christine Ikeda. Good morning. Sister Cherry Ikeda. Good morning. And Ninang Wilma Bombani sa UPC Italy. Maraming salamat po. Kung kayo po ay may mga katanungan, tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Mga kapatid, kung kayo po ay napagpapala, pwede po kayo mag-send ng inyo pong mga testimonies, mga patotoo kung paano kayo pinagpapala at minabago ng Panginoon sa pamagitan ng ating programa. Salamat din po DJ Box sa technical side. Salamat din po sa ating mga Bible readers, Brother Aljon, Brother Raymar. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Lagi nating tandaan, wag na wag po nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.